Sa kabila ng masungit na panahon, hindi napigilan ang pagdagsa sa The Manila Hotel Tent City ng mga taga-suporta ng mga maghahain ng kandidatura sa 2025 midterm elections. Alamin natin ang update dyan sa sentro ng balita ni Luisa Erispe live. Angelique, pabugso-bugso nga ang ulan at malamig ang panahon kaninang umaga dito sa Manila Hotel. Pero ang mga taga-suporta ng mga nais kumandidato para sa 2025 elections, maalab ang ipinakitang suporta para sa kanilang mga pambato. Kung naging malapiesta ang labas ng Manila Hotel sa mga unang araw ng COC filing, mas tumindi pa ito ngayong huling 2 araw na lang ang nalalabi dahil halos mapuno ng mga taga-suporta ang Katigbak Parkway na naghihiyawan at nagsasayawan para sa kanilang mga pambato. Kahit pa nga umulan, hindi sila nagpatinag. May mga sumasayaw pa rin sa basang kalsada at ang iba, ika nga, payong-payong lang okay na. Pero kung ang mga supporters may pakulo, ang ilang mga naghain ng kanilang kandidatura, meron ding paandar. Tulad ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na dumating sa Manila Hotel para maghain ng kandidatura sa pagkasenador, nasakay pa ng armored car. Aakalain mo namang artista sa pelikula ang pagdaan sa supporters ni DILG Secretary Benhur Abalos na ngayon senatorial aspirant na. Ang kanyang mga taga-suporta, wala namang tigil ang hiyawan sa kanyang pangalan na halos mas malakas pa sa mga bitbit nilang tambol. Sinamahan naman siya ng kanyang tatay na si dating Mayor Benjamin Abalos Sr. Kabili-bili lang po sa aking pamilya. Never fail to look back. Itong mga tao ito ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Itong mga tao ito ang nagbuhat sa kanya. Itong mga tao ito ang gumawa sa kanya. Kaya sabi ko, kahit paano, nagpanik ako ngayon, kahit na umuulan kanina umaga. Ang lakas ng ulan, ano? Ang aga-aga nila rito. Salamat sa suporta. Kaya ako nagbalik dito. Hindi rin naman papahuli ang supporters ni dating Senator Bam Aquino na sumusubok ulit makapwesto sa Senado. Nariyan din ang mga taga-suporta ni senatorial aspirant Chel Jokno. At ang isa sa pinakamaingay ang supporters ay ang kay re-electionist Bong Revilla. Pero dumating din naman si Mar Balbuena kasama ang mga kasamahan niya sa Manibela. Anya, dahil hindi nakalusot sa accreditation para sa party list, nagnanais na lang siyang tumakbo sa pagka-senador. 3 beses po akong nagpunta sa COMELEC bilang petitioner. Constitutional rights namin ito pero hindi po kami nabigyan hanggang ngayon kung ano ang gagawin namin. Kaya nag-decide kami na tumakbo na muna ng pagkasenador para bitbit pa rin namin yung mga issue namin. Na huwag kami matanggalan ng hanap buhay. Naharang naman ng MMDA ang mga supporters ni Mar Balbuena sa labas ng Manila Hotel dahil hindi nga pinapayagan ang mga taga-suporta na lumagpas ng tapat ng Ermita Police Station. Samantala, Angelique, hindi lang naman supporters ng mga nagnanais tumakbong senador ang nagpaingay kundi pati na rin ang mga supporters ng iba't ibang party list. Tulad ng supporters ng Ang Pamilya Ko Party List na unang beses palang susubok na makapwesto sa Kongreso pero nagpapiesta agad sa paghahain ng kanilang kona. Nais naming magrepresenta ng mga modernong Pilipino. Simula ho kasi nung naipasa yung Party List Act, meron ng mga sectoral groups na sumali. Ngunit habang sa nagdaan ng taon, marami hong nabago sa kultura at sa ating bansa. Isa na ho dito ang mga pamilya. I am a lawyer by profession for 20 years. Mga kasamahan namin, actually si Migs is a law student. Lahat kami nasa private sector. Unang pagsabak namin nasa party list organization. Walang nasa likod namin kundi ang aming advokasya. Angelique, kaninang bandang alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali ay mainit na yung panahon dito sa labas ng Manila Hotel at mas dumami pa nga yung mga supporters na dumating dito dahil sunod-sunod nga yung mga naghahain ng COC at pati na rin ng kona. Pero sa ngayon, Angelique, medyo kumukulimlim na naman yung panahon kaya umaantabay tayo sakaling mang-uulan pero nandyan pa rin yung mga supporters na nais sumuporta sa kanilang mga pambato. Angelique, mag-aabiso na rin ako para dun sa mga sasakyan na dadaan naman dito sa Katigbak
Parkway ay nilimitahan na yung mga sasakyan na makakapasok dito dahil nga sa dami ng mga sasakyan ng mga maghahain ng kanilang kandidatura at pati na rin sa dami ng supporters para dun sa mga manggagaling sa Independence Road at papasok dito sa Katigbak Parkway sa tapat yan ng Quirino Grandstand ay ang pasok na nila ay doon sa kalsada sa tapat ng Rizal Hotel at pagdating naman dito kung lalabas sila ay dito na sila lalabas sa kalsada sa tapat ng Manila Hotel. At napansin naman natin, Angelique, mas dumami yung mga pulis na umiikot dito sa lugar at marami rin yung mga tauhan ng Metro Manila Development Authority na nagmamando sa trapiko para nga tuloy-tuloy lang yung mga sasakyan na dumadaan dito at hindi rin maantala yung programa ng mga supporters. Angelique. Yes, Luisa, nagbigay ba ng dahilan kung bakit hindi tinanggap ng COMELEC at hindi na-qualify itong Manibela Group bilang isang party list? Angelique, kanina ay tinanong nga natin sa Manibela kung ano ba yung nangyari, bakit nga ba hindi tinanggap yung kanilang accreditation bilang party list. Sabi ng Manibela ay April pa lang naman, doon nila nalaman na sila ay may mga hinihinging requirements ang COMELEC para sa kanilang accreditation, pero nagkaroon sila ng problema sa kanilang legal counsel kaya hindi yan naayos. Kaya nitong Biyernes tsaka lang nila nalaman na talagang hindi sila kasama sa listahan ng accredited para magsumite ng CONA para sa party list. Kaya ngayon, ang sabi ni Marvel Buena ay nais nila lang tumakbo sa pagka-senador. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.